Isa po mapagpalang panonood sa inyo mga kaibigan at mga kapatid. Isa pong kagalakan na mapaglingkuran kayo at patuloy kayong makasama sa ating pong ginagawang pag-aaral na may temang Great Controversy. Patuloy po nating tinitingnan ang mga praktikal na mga leksyon na ating mapupulot mula po dito. Pinag-aralan po natin nung mga nakaraan yung War Behind All Wars. At pinag-usapan natin yung napakagandang topic nung nakaraan na the central issue, love or selfishness. Nakita po natin doon sa ating pag-aaral na kung mahal natin ang ating Panginoong Diyos, it will lead us to listen to Him, to be loyal to Him, and also to love in return. At nakita po natin doon na talaga nga naman yung tanong na ano nga bang issue? It's really about love or selfishness. Do we love the Lord or we love ourselves so much? At nawa po, nakatulong po yung ating pag-aaral para mapaalalahanan tayo na mas higit pang mahalin at ibigay ang ating atensyon, ang lahat ng ating kalakasan, lahat ng meron tayo para sa ating Panginoong Diyos. Amen? At napakaganda sapagkat kung na-miss ninyo itong pag-aaral na ito, pwede nyong balikan sa aming pong mga Facebook page and amin pong sa YouTube account. So pwede nyong balikan para nang sa ganun. Itong pag-aaralan natin ngayon, you will see the connection kasi binibuild up po natin yung ating mga pag-aaral. Lalo pong gumaganda ng gumaganda. Pero mahalaga, mapakinggan ninyo yung una at yung pangalawa para po nang sa ganun. Itong pag-aaralan natin ngayon, maiko-connect natin at malalaman natin anong nais ng ating Panginoong Diyos para sa atin. Sapagkat ang pag-uusapan po natin ngayon ay may pinamagat na Light Shines in the Darkness. Samahan niyo po ako sa ating gagawing pag-aaral na ito. Ako po si Pastor John Alexis Mercado at patuloy po kayong sumusubaybay sa paglilingkod na ipinagkakalob po sa inyo ng 3 Points Ministries na napapanood din naman sa Hope Channel Philippines. Purihin ang ating Panginoong Diyos sapagkat tayo po ay patuloy nakapagbabahagi, nakapag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan po ng ganitong mga plataforma. Napakabuti niya sapagkat patuloy niyang ipinagkakaloob ang ating mga pangangailangan, pinagkakaloob yung ating mga nais. At hindi lamang yung ating mga nais, kundi maging yung mga bagay na higit pa sa ating inaasahan para nang sa ganon ang ating gawain ay makapagpatuloy. Maraming salamat po sa lahat ng mga kaibigan at mga kapatid na patuloy na nananalangin, nagsusupport sa ating gawain. Kung kaya naman, nagagawa po nating makapagpatuloy at nagagawa po nating mapaganda pa, and by God's grace, we hope to continue to improve. We hope to continue to do this for the glory of God. At gusto ko rin pong batiin ang mga kaibigan at mga kapatid na amin pong mga napupuntahan, nadadalaw dito po sa Pilipinas at maging sa iba't ibang bansa. Kung saan man po kayo sumusubaybay, nasang bansa man po kayo, binabati ko po kayong lahat. Purihin ng Panginoon, it's our great joy na ma-meet po kayo face to face and to know na ang aming po mga binabahaging pag-aaral ay nakakarating po sa inyo at nagiging pagpapala sa inyo. Purihin po ang Panginoon, all glory and praises belongs to Him. At kung ito po ang unang pagkakataon na nakakasama namin kayo, maaaring may nagkwento sa inyo, nakapag-share sa inyo, paki-follow nyo po ang ating account para nang sa ganun po, ma-notify po kayo sa lahat ng mga pag-aaral namin ginagawa. At hindi lamang po yon, sa lahat ng mga sumusubaybay ngayon, please share the button. I-share nyo po yung share button dyan. Pindutin nyo, i-click ninyo yung share button dyan para po nang sa ganon, makikita yan sa inyong timeline, ma-share ninyo sa inyong mga masabuhay, ma-share nyo po sa mga taong nangangailangan. At hopefully, ito pong pag-aaral na ito ay makatulong upang nang sa ganon, mapalapit sila sa ating Panginoong Diyos. Sapagkat ang pag-aaralan natin ay napakagandang topic. Muli po, pag-uusapan natin ay makakatulong upang nang sa ganon makita natin kung paanong gumagalaw ng patuloy ang ating Panginoong Diyos sa ating buhay. Bagamat may mga kadiliman tayong nararanasan, and that's why the title, Light Shines in the Darkness. Well, di na po natin patatagalin pa.
tayo po ay sama-samang yumuko sa panalangin. Ama po naming Diyos, dakil at makapangyarihan sa lahat, lubos na pasasalamat at pagpupuri ang aming pong binabalik sa inyo sapagkat tunay na kayo'y mabuti, kayo'y mapagmahal at kayo po ay Diyos na hindi nagpapabaya sa amin. Salamat Panginoon sapagkat alam po namin at nadarama namin na kasama namin kayo ngayon. At nawa pong lahat ng aming mga mapapakinggan, mapag-aaralan ay makakatulong upang mas lalo po kaming mapalapit sa inyo, maisukong aming buhay sa inyo. But we know, Lord, that we cannot do this on our own. And so, Lord, we seek for the power of the Holy Spirit. We seek for understanding. We ask, Lord, we plead for your mercies. Kayo po, Panginoon, ang tumulong sa amin upang nang sa ganun itong pag-aaralan namin, hindi lamang sa aming maunawaan, maisabuhay po namin, at tulungan kami, Panginoon, na maibahagi din namin sa mga kaibigan, sa mga mahal namin sa buhay at sa mga tao sa aming kapaligiran. Maraming salamat, Panginoon, at alam po namin pangungunahan nyo kami sa pangalan ni Jesus. Amen. Isa po mapagpalang panunood, mga ginigiliw na mga taga-subaybay. Ang pag-uusapan po natin ay Light Shines in the Darkness at muli po ang whole team po natin for this quarter, Great Controversy. The Great Controversy. And by the title itself ng ating pag-uusapan ngayon, ibig sabihin mga kapatid, there is darkness. May kadiliman na bumabalot sa sanlibutan. Hindi lamang sa sanlibutan, may mga kadilimang bumabalot sa ating mga kaisipan, sa ating mga karanasan, na pagminsan ay nagiging dahilan upang tayo ay maligaw ng landas, upang tayo ay mawalan ng direksyon, upang tayo ay manghina at matakot. Ngunit sa biyaya ng ating Panginoong Diyos, if we will allow the Lord to help us, light will shine in the darkness. And when light shines in the darkness, darkness will be no more. Di ba po? Naalala ko yung isang ilustrasyon na ang sabi ng light kay darkness, come, lumabas ka, tignan mo kung anong itsura ng light. At nakita daw nung darkness kung anong itsura ng light. At ang sabi naman ng darkness, sige, sumama ka rin sa akin and I will show you what darkness is. At pagkatapos, dinala sa napakadilim na lugar nitong darkness si light. At nung pagpasok niya doon, ang sabi ni light, I don't see any darkness in here. Kasi bakit po? Kahit sa madalim na lugar, kung ang ating Panginoong Diyos ay magliliwanag, pahihintulutan natin siyang magliwanag sa kadiliman ng ating mga karanasan, ng ating kaisipan, at ano pa mang mga bagay nating nararanasan, the Lord will help us. He will shine in our lives, in our hearts, in our minds, and we will have hope in this life. Amen? Ang ganda, no? Introduction pa lang ng ating pag-aaral. At ang ating pong key text in John 12:35, ang sabi po ganito, Then Jesus said to them, A little while longer, the light is with you. Walk while you have the light, lest darkness overtake you. He who walks in darkness does not know where he is going. Napakaganda nang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo na tayo'y patuloy na lumakad sa liwanag habang nariyan ang liwanag. Kasi bakit? Pwede itong mawala because Satan is trying his best so that we will be in darkness. Upang na sa ganun mawalan tayo ng liwanag, ng guide sa buhay nito. I don't know mga kaibigan, kapatid, if you've tried, if you've experienced total darkness. Naalala ko nung minsan when I was serving as a missionary in one place. Walang kuryente mga kapatid. There's only 3 hours na kuryente in 1 week. At tuwing madilim na at gabi na, talaga naman, napakadilim at pagkatapos ikaw ay mauuntog, ikaw ay matitisod, ikaw ay masasaktan at marami pang iba. And this is what's happening. If there is darkness, but if there's light, by the grace of God, ma-avoid itong mga bagay na ito. And that's why the Lord tells us, you need to walk in light. Lumakad tayo sa liwanag. Huwag nating pahintulutan ang darkness to overtake us because it's running after us. Ito ay gumagawa ng paraan, o ang kaaway gumagawa ng paraan, as we have learned in our previous studies, ang kaaway gumagawa ng paraan upang nang sa ganun tayo ay mapunta sa tiyak na kadiliman, sa tiyak na kapahamakan. Dalhin tayo sa direksyon na tayo ay dadalhin sa kapahamakan o sa panganib. And that's why
mga kaibigan, mga batid, as we study this wonderful lesson entitled Light Shines in the Darkness, allow me to share once again my 3 points. At nawa po ito ay magsilbing pagpapala sa inyo, makatulong po sa inyo upang madali ninyong maalala, madali ninyong ma-memorize, madali ninyong ma-share sa mga kaibigan ninyo, sa mga mahal nyo sa buhay. And hopefully by the grace of God, ito rin ay magiging paraan para mas magtagal na ating pong ma-internalize sa ating mga buhay. As we study this concept of light shines in the darkness, hopefully sa pagbabasa po ninyo ng banal na kasulatan, sa pag-aaral po ninyo, you will also see these 3 points na aking pong ibabagi. And if in any case, meron po kayong iba pang mga points na mapupulot, then praise the Lord because God is speaking to you and He wants you to learn more from this wonderful study that we will have. And the first letter D, 3 letter D lamang po ang aking babagi sa inyo. The first letter D is the word deception. As we look at the light that shines in the darkness, let's look why. Let's ask why. Let's study why there is darkness. Well, the first lesson, the war behind all wars, pinakita po natin bakit may mga digmaan, bakit may mga problema, bakit may mga kadiliman sa buhay natin na ating nararanasan at nararamdaman o ating pong nasasaksihan. Kasi ang sabi po sa Revelation 12:9, so the great dragon was cast out, that old serpent of old, or the serpent of old, called the devil and Satan, who deceives the whole world. Kaya po yung first letter din natin is deception. Why? Satan's strategy is to deceive us, to deceive the world. And that's why he's named as the great dragon and the serpent of old. What happened in Genesis chapter 3? He deceived Eve. Okay? Dinayan niya itong tao na likha ng ating Panginoong Diyos. Kumbaga mga kaibigan, mga kapatid, when we say deception, this is not 100% wrong. Merong combination ng tama at ng mali, at pagkatapos ano po nangyari, pinagmimix ito at ipinepresent na parang tama. And that's why remember the encounter of Adam or of Eve with Satan, with the serpent. Ang sabi niya, no, you will not surely die. You will be like God, knowing good and evil. And so, kinocombine niya, mga kaibigan, mga kapatid, yung tama at yung mali. And so, Satan's role, Satan is doing his best to destroy the people of God. At gagamit siya ng mga kasinungalingan, gagamit siya ng mga iba't ibang mga pamamaraan upang nang sa ganon tayo ay madaya at mailayo sa ating Panginoong Diyos. At alam niyo, mga kaibigan, mga kapatid, yung mga nandaraya, yung mga nangdi-deceive, they will not come to you and they will tell you, nandito po ako para dayain kayo. No. They will present themselves na they will be very presentable. Sila ay parang hindi mo aakalain na sila ay lolokohin ka, dadayain ka. They will talk to you nicely and all of that. Pero ano po mangyayari? Ang gagawin nila ay ilalayo tayo, dadayain tayo, makuha yung mga resources natin at marami pa iba. I don't know kung naranasan nyo na yan. Yung kayo ay madaya, mapaniwala kayo na sila ay okay, mapagkakatiwala. You can invest all of these resources that you have. And then later on, because you were deceived, you lose all of this. Kasi bakit po? Ganyan din ang ginagawa ng kaaway. Mag-ingat tayo, mga kaibigan, mga kapatid. Kasi dito sa mundong ating ginagalawan, at malinaw rin sa banal na kasulatan na sa huling mga panahon, false prophets will arise. False teachers will arise. There will be a lot of deception. There will be a lot of lies that will come out. Ano po? It will be presented as if it's right. At alam niyo, mga kaibigan, mga kapatid, the more we look at the media, the more we look at our digital platforms, social media accounts, grabe, how the enemy is presenting lies as if it is the truth. Tingnan niyo na lang. Yung mga pelikula, yung mga palabas na ating mapapansin o masasaksiyan, o kung kayo po ay merong mga television, mapapansin ninyo how the enemy is presenting lies, mga bagay na direct contradictory to the Word of God. And he presents it as if it is correct.
Di ba mga kapatid? Kasi bakit po? Remember, the Bible also describes in John 8:44 na ang kaaway is the father of lies. Let's read this. Ang sabi niya, "You are of your father the devil, and the desires of your father you want to do. He was a murderer from the beginning and does not stand in the truth because there's no truth in him. When he speaks a lie, he speaks from his own resources, for he's a liar and the father of it." Siya po ang ama ng kasinungalingan. He is the father of lies. He will make you believe that you will be okay. He will make you believe na okay lang tumalikod sa ating Panginoong Diyos, okay lang kumalimot sa ating Panginoong Diyos, okay lang yung tayo ay nasa mundo at nasa Panginoon at the same time. Pero malinaw na sinasabi ng banal na kasulatan, you cannot serve two masters at the same time. Pero paniniwalain tayo ng kaaway, ang mahalaga, di ba madalas yung mga sasabihin natin, ang mahalaga wala tayong tinatapakan na ibang tao, ang mahalaga tayo ay nagbibigay ng tulong. Well, totoo naman mahalaga yung mga bagay na yan. But what we need is to be totally in love with Jesus, because when we are in love with Him, ano po, based on our study last time, we will be loyal to Him and we will listen to what He wants us to do. Amen? Kasi bakit? Magkaiba kasi ito yung gusto kong gawin, Panginoon, para sa iyo. At saka yung, Panginoon, ito ang gusto mong, gagawin ko, Panginoon, ang gusto mong, sinasabi mo na dapat kong gawin. Kasi bakit, mga kapatid, ang kaaway, he will try to make it look like pag tayo'y tumalikod sa Diyos, aangat ang buhay natin, magiging maayos ang takbo ng buhay natin, kalimutan mo lang pagminsan ng ating Panginoong Diyos, okay na yung kahit hindi ka nagbabasa ng Biblia, okay na yung kahit hindi ka nagsisimba, okay na yung mga yan. Di ba, mga kapatid, mga kaibigan? Again, mga kapatid, don't get me wrong. Yung pagsisimba, pagsamba, pagbibigay sa mga ministries and all of that, that is good. Blessing yan, mga kapatid. And ako nga po, you will notice that I always praise the Lord for people na nagsishare ng kanilang mga resources for the work of God. Kasi bakit po, marami tayong nagagawang mga paglilingkod, but that is not our substitute. Hindi ibig sabihin na tayo ay nakapagbibigay, tayo nakakatulong, tayo sumasamba, tayo ay gumagawa ng mga paglilingkod, ay ibig sabihin tayo ay automatic merong magandang relasyon sa ating Panginoong Diyos. That's why we need to ask the Lord to reveal in our hearts. Kasi bakit? Napansin natin at mababasa natin sa banal na kasulatan kasi posible na katulad ng mga Pariseo, aktibo tayong nagbibigay, tumutulong, naglilingkod at marami pang ginagawa, and yet Jesus will tell us, I do not know you. Why? Because we are doing things with the wrong motive. We're doing things because of attention, because of fame, or because we want to save ourselves instead of relying sa sacrifice ng ating Panginoong Diyos para sa bawat isa sa atin. And so these are deceptions na kailangan natin tignan, mga kapatid, mga kaibigan. And as I always say, mga kapatid, huwag na tayong titingin sa iba. Minsan kasi ang nangyari pag pinag-aaralan itong mga bagay dito, instead na tayo magkaroon ng self-reflection, we start looking at others. Parang mayroon pa yung sasabihin, tama pastor, yung iba nga ganito eh. Ayan, si kapatid nga ganito eh. Ay, may kilala ko ganyan, pastor. Huwag nang tumingin sa iba, mga kapatid. Kasi bakit? Tayo, in some way or another, we have flaws, we have mistakes, and that's why this message, itong pinag-aaralan natin, should help us and should lead us to a deeper and closer relationship with Jesus so that Jesus can reveal our hearts. He will help us. He will show us upang nang sa ganon, by the grace of God, we can rely sa Kanyang ginawa. We can rely sa pag-asang Kanyang ipinagkakaloob. We can rely sa sacrifice niya sa atin upang nang sa ganon, mas lalo tayong magtiwala at maniwala that it's only through faith that we can be saved. Amen? Kaya, ito po, pinag-aaralan natin kasi bakit ang kaaway, dadayain tayo. Lulukuhin tayo. Paniniwalain tayo na we're good enough. Okay? Okay ka na. Yung ginagawa mong paglilingkod, sapat na yan. Tapos ang mangyari, mga kapatid, umaasa na tayo. Tinitingnan na natin na, dahil naglilingkod ako, okay na yung kalagayan ko.
But again, the Bible tells us, even Paul was very clear, the more he serves the Lord, because he is closer to Jesus, anong sabi niya? I am the chief of all sinners. Hindi niya sinabi na, habang ako'y naglilingkod, mas makasalanan yung iba kaysa sa akin. Yung patuloy na pag-in-love natin sa ating Panginoong Diyos will make us realize that as the journey continues, tayo ay mga makasalanan in need of His grace. But Satan will make us believe, you're good enough. Okay ka na. Basang malaga naglilingkod ka. And we start trusting ourselves. Mga kapatid, don't get me wrong, ang paglilingkod okay yan. Ang pagtulong okay yan. Pero kung inaasa natin yan sa ating mga ginagawa para tayo maligtas, ang tawag po dyan salvation by works. Pero tatandaan nyo mga kapatid, if we have a right relationship with the Lord, automatically, it will lead us to worship and to serve people. Automatic yan mga kapatid. Kumbaga, yung lagi ko pong binabanggit, posibleng maglingkod ng walang relasyon sa ating Panginoon. Pero imposible na kung tayo'y may relasyon sa ating Panginoon, hindi tayo maglilingkod. Imposible yan. Automatic yan eh. Pag may relasyon sa Panginoon, it will lead us, it will move us, it will motivate us, it will encourage us. Para nang sa ganun, patuloy pong maglingkod sa ating Panginoon. And that's why mga kapatid, ang kaaway, he will deceive us. And one of the deception that the enemy is using is for us na mawala sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon Diyos. Look at this. Ellen White, Great Controversy, page 51. Satan well knew that the Holy Scriptures would enable men to discern his deceptions and withstand his power. It was by the word that even the Savior of the world had resisted his attacks. At every assault, Christ presented the shield of eternal truth, saying, "It is written." To every suggestion of the adversary, he opposed the wisdom and power of the word. Ano po dito ang sinasabi? Ang sinasabi dito, mga kaibigan ko, mga kapatid ko, ang isa sa mga pandarayan ng kaaway, ilayo tayo sa salita ng ating Panginoong Diyos. Ilayo tayo sa pag-aaral at pagbabasa ng salita ng ating Panginoong Diyos. Kumbaga, mga kaibigan, mga kapatid, sometimes, alam nyo, eto mga kapatid, there's nothing wrong. This is all good if you're reading devotional books, if you're reading ito po mga writings ni Ellen White, that's well and good. Praise the Lord. Hallelujah if you're doing that. But if you're reading all of that, but you're not reading the Word of God, there's something wrong. Kasi bakit mga kabayan, mga kapatid? Yung pagbabasa ng mga devotional, yung pagbabasa ng writings ni Ellen White, yung pagbabasa ng mga commentaries, mga magagandang mga aklat tungkol sa salita ng ating Panginoong Diyos, should lead us to study the Word of God more and more and more and more. Kumbaga mga kapatid, ito ang magbibigay dapat sa atin ng inspiration, yung mga devotional and all of that, para magkaroon pa ng personal time to study the Bible. Kasi bakit mga kaibigan, mga kapatid, may tanong ako sa inyo. Kung kayo ay pakakainin, tapos meron kayong option, kakainin nyo ba? At pagkatapos sabihin na natin, kakainin nyo ba yung alam nyong kopya lang nung original o mas gusto mong tikman yung original? Mga kapatid, mga kaibigan, isipin nyo mabuti. Kung meron kayong pagkakataon na matikman yung original na putahe, yung original na pinagsimulan, ang titikman mo ba ay yung nangopya lang o yung original? Mga kapatid, di ba? Well, sasabihin nung iba, well, of course, pastor, minsan mas masarap pa yung kopya. Well, hindi yun ang point ko. Ang point ko, mga kaibigan, mga kapatid, if you have the chance to see the original, if you have the chance to touch the original, you want to go to the original. Ano po? Di ba? Naalala ko nung ako yung nagbabasketball eh. Nagbabasketball tayo noon. Mga kaibigan, mga kapatid ko, mga taga-subaybay. Naalala ko noon, pupunta kami sa mall. Kasi wala tayong pambili nung original na pang-basketball, na basketball shoes. Naalala ko noon, ang bibili namin, merong mga class A, B, and C. Class B, A, and C. Pag class C, mga 500 o class B, mga nasa 800 to 1,000. Yung class A,
Medyo ano na yan, nasa 1.5 na yan. Yung class S, meron pang class S. Aba, sabi ko, grabe ito, may mga class pa pala to. Tapos iba pa yung original. Yung original ay medyo mahal talaga, umabot ng 3,000, 4,000. Naalala ko nun, doon lang ako sa class C. Bibili ako ng sapatos, class C. Unang training ng basketball, 3 gamit lang, sira na. Di ba? And that's why, when there was an opportunity to get the original, to buy the original, by the grace of God, at nagkaroon, mga kapatid, naalala ko yung unang-unang original kong sapatos, mga kapatid. Nagkaroon ng money yung aking father. At ang sabi niya, anong gusto mong bilhin? Sabi ko, gusto ko naman po magkaroon ng original na sapatos. Alam niyo, mga kapatid, hindi ako nakatry ng original na rubber shoes nung ako'y nagbabasketball. Laging class D or class C, ganyan. Or parang hindi ko maalala kung naka-class A ako. Sabi ko, gusto ko ng original. Aba, mga kapatid, pagpunta namin sa mall, pagdating doon, isa na lang yung size. Isa na lang. Yung size ay size 12. Ang size ko po sa sapatos ay 10.5. Size 12 na lang yun nandoon. At sa pangarap, kagustuhan na makasuot ng original, kahit na size 12, sabi ko, yan na lang kasi original yan Yun lang, mga kapatid, mga kaibigan. Nung sinuot ko yung size 12, kahit na sinukat ko, sabi ng mga kasama ko, mga kaibigan ko, ano ba nangyari sa'yo niyan? Ba't ang laki ng sapatos mo? Ang laki naman ng sapatos mo, sobrang laki. Alam mo? Pero ang point, mga kapatid, because you want to go to the original. Ang ibig ko pong puntohin dito, mga kaibigan ko, mga kapatid ko, the devotional books, all of this, na binabasa natin, ginagawa ng ating church, o mga binabasa natin na nakakatulong sa atin, it should lead us back to the original, to the Word of God. We should not settle just with the devotional or other books. We need to go back to the Word of God. Hindi ko sinasabi rin na wag na kayong magbabasa ng devotional. Mga kapatid, maganda yan. Pero hindi substitute yan. Kailangan kung babasahin pa rin natin yan, basahin pa rin natin ang salita ng Diyos. Pareho nating pag-aaralan, yung mga devotional, mga commentaries and all of that, but we need to spend personal time reflecting and thinking who God is as we study the Word of God. Amen? Kamusta na kayo, mga kaibigan ko, mga kapatid ko? Kamusta ang pagbabasa ang salita ng ating Panginoong Diyos? Kasi ang gawain ng kaaway, ulitin ko po, ilayo tayo sa salita ng Diyos. Ilayo tayo. Para nang sa ganun, hindi natin mapansin kung tayo ay nadadaya na. Kung tayo ay nililito na ng kaaway. Tandaan nyo sa banal na kasulatan, sa huling panahon, the enemy will even make miracles just to deceive us. That's why we need to go back to the Word of God, to know Jesus more and more. Pag-aralan natin para kilalanin ang ating Panginoong Diyos. Naalala ko, mga kapatid, yung aking madalas na kinikwento. Ano po? Meron daw pong lalaki na siya ay first time na bumaba ng syudad. At pagkatapos dahil siya first time na bumaba ng syudad, ang nangyari po ay nauuhaw na siya. At pagkatapos meron siyang nakitang drinking fountain. At nakita niya yung mga tao pumipila at umiinom ng tubig. Mga kapatid, ang sabi niya ngayon, gusto ko uminom ng tubig, pero paano kaya? Paano kaya iinom dito sa tubig na ito? So, ang ginawa niya, mga kaibigan, mga kapatid, umatras muna siya, tinignan niya kung anong gagawin nung tao nasa harapan niya. Ang ginawa nung tao nasa harapan niya, uminom ng tubig, humawak sa pader, at pagkatapos gumanon. Kaya yung tubig lumabas, sabi niya, alam ko na. Para pala makainom ng tubig, hahawak ka sa pader. Di humawak siya sa pader. Hindi abangan niya yung tubig. Walang lumalabas na tubig. Sabi niya, ba't ganon? Ginaya ko naman yung ginawa. Humawak sa pader. Pero hindi pa rin. Yung sumunod na uminom, babae. Aba, yung babae, nakahawak sa bewang. Sabi niya, mali naman pala yung ginawa kanina. Baka nakachamba lang. Sabi niya, baka hindi dapat pala nakahawak sa pader. Kailangan pala nakahawak sa bewang. So, ginaya niya, umawak siya sa bewang. Inabangan niya yung tubig. Wala pa rin lumalabas.
At ang sabi niya, alam ko na ang gagawin ko. Pagsasamahin ko na lang, ako'y hahawak sa pader. At pagkatapos ako ay hahawak sa bewang. Nung paghawak niya sa bewang, accidentally, naapakan niya. Alam niyo yung drinking fountain, mga kapatid, ha? Alam niyo naman siguro yan. Yung inaapakan, di ba may inaapakan doon sa baba? Lalabas yung tubig. Paghawak niya sa bewang, naapakan niya ngayon, lumabas yung tubig. Sabi ko na hahawak ka sa pader, hahawak ka sa bewang. Ang point, mga kapatid, maraming mga bagay sa mundong ito na tayo'y dadayain, lolokohin. But if we know the Word of God, we will not be deceived. We will not be tricked by the lies of the enemy. Kaya po ang kaaway gagawa ng paraan. And in Acts 20:29, look at this. Savage wolves will come in among you, not sparing the flock. May mga papasok, mga kapatid, na magdadala ng maling katuruan at kung hindi natin alam ang salita ng ating Panginoong Diyos, tayo ay madadaya, tayo ay maluloko. Basahin pa natin ito. Contrary to the second commandment, idols were introduced into Christian worship. For millennia, idols were in the forefront of all the pagan religions to make Christianity more acceptable to heathens coming into the Christian church. Pagan deities were renamed and so-called saints. Sunday, the day of worship for the Son God, was gradually adopted as the day of Christian worship in honor of the resurrection. But this happened in the past. Na unti-unti, because mga kapatid, the Christians were being persecuted, they were being killed, and so for Christianity to be accepted, they started accepting, mga kapatid, mga kaibigan, yung mga ginagawa ng mga nasa paligid nila so that Christians will be acceptable. Christianity will be acceptable, but that compromises the truth. And it can happen even today, mga ginigili ko, mga kaibigan, mga kapatid. And that's why the encouragement that I have for you and for all of us, and even for me, let's continue to read the Word of God. Basahin natin ang kanyang mga salita. Huwag nating pahintulutan ang araw na lilipas na hindi natin nababasa, nalalaman kung ano ang nais ng ating Panginoong Diyos para sa ating mga buhay. Kasi bakit ang kaaway will deceive us? And that's why this leads me to my second point. While there is a deception that Satan will turn us away from the Word of God, Satan will introduce things that we think is right. He will make us experience things. At minsan, yung papa-experience niya sa atin, taliwas sa sinasabi na salita ng Diyos, but because we experience something good, we tend to believe that it's okay, it's right. Kahit na sinasabi ng Diyos na hindi tama. Ano po? Number 1, deception. And number 2, leads us to the direction. The direction, in order for light to shine in the darkness, we look at why there's darkness? Because there's deception. Now we look at the direction, how we can have the light to shine in the darkness. At malinaw na yan. Nabanggit ko na kanina. Babanggitin lang natin ulit ngayon. Of course, walang iba. Go back to the Word of God. John 17:15-17. I do not pray that you should take them out of the world, but that you should keep them from the evil one. They are not of the world, just as I am not of the world. Sanctify them by your truth. Your word is truth. Ibig sabihin, mga kapatid, mga kapatid, we need to really go back to the Word of God. The direction that the Lord wants us to tackle in order for light to shine in that darkness is to read the Word of God. Pag-aralan nating mabuti ang salita ng ating Panginoong Diyos. Let's spend time studying the Bible. Let's spend time knowing God. Alam niyo, mga kaibigan, mga kapatid, when I was starting my journey, I was so busy reading the Word of God just to know the story, just to know the facts. Umabot ako ng pangatlong beses na basa ng banal na kasulatan that sa third reading, that's the only time that I read the Bible to know Jesus. At alam niyo, mga kapatid, sa bawat chapter na basa ko po sa banal na kasulatan, ang lagi ko nang tanong, Lord, how do you want me to know you with all these chapters that I'm reading? Lord, how are you introducing yourself to me? Oh, mga kapatid, when you read it to have a relationship with God, He will reveal Himself to you. And so, mga kapatid, the direction that the Lord wants us to tackle
is to walk in the light. And when we walk in the light, we allow the truth. We allow the truth to help us. Or we allow Jesus to tell us the truth, to be sanctified by the truth. Because His Word is truth. Ang direction, mga kapatid, magbasa, mag-aral ng salita ng ating Panginoong Diyos. At ang sabi pa po sa Proverbs 16:25, there is a way that seems right to a man, but its end is the way of death. Ayan ha. Kasi bakit, mga kapatid? Ang direksyon ay magtiwala tayo sa liwanag, sa katotohanang ipinapakita sa atin ng ating Panginoong Diyos. Why? Ang tendency, mga kapatid, we want to use our human reason. Para nang sa ganon, matuto tayo. Alam niyo yun, mga kapatid, in this world today, para bang ang mangyayari, we don't want to believe something unless it is proven by science, it is proven, we can see it, we can feel it, we can hear it, we can smell it, we can taste it. Ano po? Ganun na nangyayari, mga kapatid. At kung hindi siya maipaliwanag ng ating human reasoning, we don't want to believe it. But remember, we are serving an all-powerful God. At minsan ano po nangyayari? Mas pinagtitiwalaan natin yung ating mga karanasan more than sa sinasabi ng salita ng ating Panginoong Diyos. Kaya sabi po dito sa aking nabasa, one of the devil's most effective deception is to lead us to believe that human reasoning, unaided by the Holy Spirit and uninformed by the Word of God, is sufficient to understand God's will. Kumbaga ang dating, sapat na yung ating kaisipan, kung ano yung naiintindihan natin, na hindi tayo nagbabasa ng Biblia, walang kapangyarihan ng banal na Espiritu, malalaman na natin kung anong kalooban ng Diyos. And today, in this world that we live in, many people wants the will of God, but they don't want to read the Bible. They want to know, Lord, what is your plan for me? What is your will for me? But they are not interested in giving time to read the Bible. Which is very clear from our study right now that this is going the opposite direction of what the Lord wants if we are not reading the Word of God. And that's why, mga kapatid, the direction is for us to be always connected to His Word. To be always connected to Him. Kamusta po tayo with all this technology that we have? We praise the Lord. Kasi bakit, mga kapatid? Technology has helped us a lot. It made life easier. But technology, if not used correctly, it will also harm our spirituality. Kasi bakit? Ilalayo tayo nito sa ating Panginoon if we become so busy with all the things na meron po sa technology, sa social media. Grabe ang social media, mga kapatid. Uubusin niya ng oras mo. Lalo na kung gagamitin mo lang just for looking at things, watching things. Pero kung babasahin mo at pag-aaralan mo salita ng Diyos, then praise the Lord. Ngayon, grabe, mga kapatid. Imagine niyo with the social media platforms, with the internet, with the technology, now you can listen to a lot of sermons. You can listen to Bible studies. You can even attend Bible studies from afar. You can even listen to all these wonderful songs. You have access to unlimited knowledge about the Scripture, yung mga naisulat tungkol sa salita ng ating Panginoong Diyos. If used wisely, it can help us na mas lalong lumago sa ating Panginoong Diyos. Tingnan niyo yung mga online platforms natin, mga kapatid. And I'm very thankful to the Lord na marami po tayong mga napuntahang mga lugar, mga iba't ibang bansa, and we are thankful to hear that there are people na nabibless, nakikinabang po sa mga pag-aaral natin. Praise the Lord, and I hope and pray you will all continue learning from the Word of God. But again, mga kapatid, as I always say, never use this as a substitute to reading the Word of God. Kailangan po habang tayo nakikinig ng mga online, it should encourage us to go back to the Word of God. But the point is, mga kapatid ko, mga kaibigan, how are we using this advancement of technology when it comes to growing in a relationship with God? Ay, alam niyo po, naalala ko noon, napakahilig ko magbasa. Ang ginagawa ko, every week or every day, meron akong dalang mga libro. Napakabigat ng aking bag. Meron akong paglilingkod, meron akong ministry outreach for the weekend. I have to carry 3 to 4 books in my bag. Naalala ko, mga kapatid, ganun ang aking gawain. Ngayon, with the technology, even with your phone, you can have all the books available.
Alam nyo mga kapatid, by the grace of God, when I bring my computer, when I bring my cell phone, I have access to almost 20,000 books. That helps me. But most especially, I have access to the Word of God na pwedeng magbasa. Grabe mga kapatid. Ano po, baka pag-aaral ka ng salita ng ating Panginoong Diyos wherever you are. You can even listen to the Word of God. Grabe mga kapatid. Dati naalala ko noon, meron ka pa dapat na MP3 player, iba pa yung Bible. Ngayon with your phone, you have the Bible in it. You can even listen to the Word of God. Pwede mong pag-aralan ang salita ng ating Panginoong Diyos. Mga kapatid, the question is, are we using all of this to help us to be in the right direction so that the light will continue to shine in darkness? If we will allow the Word of God, if we will allow God, and if we will read the Word of God, and if we will not trust our own understanding, the Lord will reveal the truth in our lives, in our hearts and in our minds. Pero ang gawain po ng kaaway, paniwalain tayo na sapat ang ating sariling kaisipan, sapat ang ating sariling pangunawa, sapat yung ating sariling kagustuhan, upang nang sa ganon, matuto tayong magtiwala sa ating mga sarili at hindi sa salita ng ating Panginoong Diyos. Mga kapatid ko, mga kaibigan ko, number 1, there is the deception of the enemy. Number 2, while there is this deception, the direction that the Lord wants us to tackle is to continue studying and reading the Word of God. Pag-aralan natin mga kapatid, meron ako nabasang kwento. Hindi ko po alam kung kamusta yung pagbabasa nyo ng banal na kasulatan. Do you feel sleepy when you read the Word of God? Mga kapatid? Well, possible kasi ano po nangyari? Nasanay na tayong visual Nasanay tayong nanonood, nasanay tayong may nakikita, kaya pag libro na hindi nahawakan natin, inaantok tayo. Or kung sanay naman kayo magbasa pero inaantok pa rin kayo, mga kapatid, maraming mga possible reasons why. Pero may isa po akong nabasang reason mga kapatid, mga kaibigan ko, sa lahat ng mga sumusubaybay, just consider. Just listen to this. What he said. Ang sabi niya mga kapatid, the reason why we feel bored and sleepy when we study the Word of God, because we are so exposed in the world. Masyado daw po tayong exposed sa sanlibutan, kaya pag binasa natin ng mga banal na bagay, nakaka-boring. Nabasado tayong exposed sa sanlibutan, sa mga makamundong bagay, kung kaya naman, pag ang mga banal na ang binabasa natin, we have no energy. Pero kung panunurin natin, ay mga kung ano-anong bagay, mga kalokohan, mga kung ano-anong mga vlog yan, mga kung ano-anong mga entertainment, we have all the energy. Kahit na tayo pagod na pagod, we have all the time, but when it comes to the Word of God, we feel sleepy because we are so exposed in the Word. And I hope and pray, mga kapatid, this will be an invitation for us to be closer to Jesus. This will be an invitation to help us na mas lalo pang magtiwala sa ating Panginoong Diyos, lumapit sa Kanya, at ipanalangin natin, Panginoon, tulungan niyo po ako. Inaantok po ako sa pag-aaral ng inyong mga salita. Lord, help me to live in the light, to walk in the light, and not to live in this world, not to live in darkness. Lord, I am in this world, but as what you have mentioned, we are not of this world. Ay, grabe mga kapatid, we need the Holy Spirit so we can be directed. We will be in this direction to be studying the Word of God every day. And of course, mga kapatid, based on our study, number 1, deception. Number 2, direction. And number 3, we have shown the deception that the enemy is doing. He wants us to turn our backs from the Word of God, to make us believe that yung basta naglilingkod tayo, it's enough, kahit di tayo nagbabasa ng Biblia. Alam mo yung mga ganong bagay. But the direction that the Lord wants us to tackle is to continue to read the Word of God. And remember, when you read the Word of God, it should help us to know Jesus more and more. Kasi ang salita ng Diyos ang nagpapakilala sa ating Panginoong Diyos. Dapat nakikilala natin Panginoon Diyos, and direction is to continue reading the Bible faithfully, to know the faithful God who loves us and who cares for us. And again, mga kapatid, there's the deception. Here's the direction that the Lord wants us to tackle so we can let the light shine.
in the darkness. And number 3, mga kapatid, we need to make the decision. The decision, why? Kasi bakit po? Yes, this is the direction that the Lord wants. This is the deception of the enemy. At the end of the day, we need to make that decision. Kung susundin ba natin ang direksyon ng ating Panginoong Diyos, or we will believe the deception of the enemy. Ang sabi sa Romans 12, verse 2, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Ano po yun? Ang decision na gagawin natin, huwag tayong makiayon sa sanlibutan. Ibig sabihin, mga kapatid, we need to renew our mind. And how do we renew our mind? When we immerse ourselves in His words. Pag-aralang mabuti ang salita ng ating Panginoong Diyos. Yes, mga kapatid, this is not easy. This can be challenging. Naalala ko, nung ako po'y nagsisimula, I was invited to preach. Initially, I thought, basta gusto mo maglingkod sa Panginoon, you can just, naalala ko nun, I just want to preach. Pero ang nangyari po, yung relasyon sa Panginoon, hindi masyadong nag-grow pa lang. And I remember, I preached about Romans 12 verse 2. Do not be conformed to this world. And then, event ng kabataan. Meron silang tinatawag ang tawag dyan, yung sports fest. And so I preached, do not be conformed to this world. And then after that, dahil ako po ay naging Christian, converted, nagpatugtog ng rock song. At nung nagpatugtog ng rock song, yun ay kinakanta ko noon. At yung lyrics pa ng kanta ay talaga namang medyo taliwas sa kalooban natin, Panginoong Diyos. And I started singing it so well. At naalala ko, bigla may lumapit sa akin at ang sabi, Boy, Lex, walk the talk. At alam nyo, nagpalusot pa ako. Ano mo sabihin? Alam mo yun, nasaktan na gusto pa mas idiin pa. Ano mo sabihin? Tapos pinaliwanag niya pa. And mga kapatid, that was a reminder for me that we cannot serve two masters and we cannot be conforming to this world. And again, mga kapatid, don't look at others. Huwag na tayo tumingin sa iba. Have a self-reflection po. Mag-self-reflect tayo. Tingnan natin ang ating mga sarili. Kasi pag tumitingin tayo sa iba, mukha tayong mabait. Tandaan nyo yan. Mukha tayong mabait. Kasi ang gagawin natin, i-compare natin lagi yung sarili natin dun sa ang dating, mas magandang tignan tayo. Huwag na natin gawin yan. I-compare natin, i-check natin ang ating mga sarili based on how the Lord sees us. And if He reveals that this is wrong, we ask for the power of the Holy Spirit to help us. And so the invitation, the decision that we need to do is not to be conformed in this world. And this world has no time with the Word of God. No time studying His words. And that's why we need the power that comes from the Lord so that our minds can be renewed. And how can it be renewed? By studying the Word of God. Listening to songs that helps us to grow in our knowledge and in our love for Jesus. At pag ginawa po natin ito, the Lord will help us to see His will, His plans for us. The battle between Christ and Satan is a battle for the minds of men. Satan's principal work is to blind or darken men's mind. He does this by keeping them from the study of God's Word. By deranging the powers of the mind through the excesses of body and soul, by wholly occupying the mind through the things of this life, and by appealing to pride and self-exaltation. That's the work of the enemy. And that's why we need to make that decision, mga kapatid. While we are in this world, living in this world, we are not of this world. We need to go back to His words. We need to go back to the study of His words, mga kaibigan ko, mga kapatid ko. I hope and pray sa lahat ng mga inyo na mga sumusubaybay dito sa pag-aaral na ito.
please don't miss the time to study the Word of God. And it's also an invitation for me with all the busyness. Alam nyo mga kapatid, sa sobrang busy natin, sa mga gawain at marami pang iba, alam nyo mga kapatid, we should not make it as an excuse not to read the Word of God. Kasi bakit mga kapatid? The light will shine through darkness if we allow God to help us. If we read His words and allow Him to talk to us, He will talk to us. He will reveal His plans for us. But we need to make that decision today. Sa lahat po ng mga sumusubaybay ngayon, I don't know mga kapatid, how's your journey in your Bible reading? I hope that you are all having this personal time with God. You're reading the Bible. But if not, mga kapatid, why don't we make that decision today to read the Bible daily? God is inviting you now to read His words. He's calling you and me to surrender it all to Him. He's calling you and me to go back to His words. Pag-aralan ng Kanyang mga salita. Mga kapatid, bakit di tayo gumawa ng desisyon ngayon? Lord, here I am. I'm weak. I'm a sinner. I make a lot of excuses para lang po hindi makapagbasa ng inyong mga salita. But here I am today. I realize that I need the Word of God. I need to study it. Lord, I come before your throne of grace, asking for your help, for the Holy Spirit to help me to spend time with you daily. Kung kayo po yan, mga kabin, mga kapatid, tayo pong lahat ay isuko ang ating buhay sa Kanya. Because remember, in order for light to shine in the darkness, remember, there's the deception. Dinadayo tayo ng kaaway, but God is giving us His direction, the direction that He wants us to tackle. But we need to make that decision. If we will listen, we will read His words for us. Kung kayo po yan, na nais mag-aral ng inyong mga salita at ibigay ang inyong buhay sa ating Panginoon, sama-sama po tayong ibuko para sa isang panalangin. Ama po naming Diyos, dakil at makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa paalala po ninyo. Lord, humihingi po kami ng kapatawaran sa maraming pagkakataon that we made a lot of excuses. Sinasabi po namin na kami busy, walang panahon, o pag minsan naman dahil sa sobrang kasipagan sa paglilingkod ay hindi na po namin, nakakaligtaan na po namin magbasa ng salita ninyo. Humingi kami ng patawad, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, to spend time with you daily by studying your word, by reflecting, by singing songs that will help us, Lord, na makilala po kayo. Lord, tulungan niyo po kami na pag-aralang mabuti ang inyong mga salita, magbigay ng panahon kung paano po kami nagbibigay ng panahon sa maraming bagay sa sanlibutan ito. Lord, tulungan niyo po kami na sa biyaya po ninyo, mas mabigyan namin ng panahon ang pag-aaral ng inyong mga salita. At sa aming mga pagtatrabaho, pag-aaral at marami pang iba, nawa po ang mga salita ninyong aming mababasa ay kami po'y magre-reflect, amin pong babaunin sa araw-araw, buong araw ng aming buhay. Ito ang aming pag-iisipan at titignan po namin kung paano ito ay nakakonekta sa mga practical naming buhay. O mahal na Diyos, tulungan niyo po kami. Because we cannot do this on our own. We are weak, Lord. We are weak. We need the strength that comes from you. We need the power of the Holy Spirit. Tulungan niyo po kami, mahal na Diyos. Lord, we commit ourselves to you now. Tulungan niyo po kami. Mag-aral, magbasa, bigyan ng panahon ng inyong mga salita. Bigyan ng panahon na makilala pa kayo ng lubusan sa bawat araw. Help us to enjoy your word. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po, mga kaibigan, mga kapatid, sa inyong ginawang pagsama sa ating pag-aaral nito. At nawa po'y nakinabang kayo, nawa po'y na-bless kayo, at nawa po ay patuloy nating maisuko ang ating buhay sa ating Panginoon Diyos. At muli po, I'm inviting you to share this program. Nawa po'y maging pagpapala
sa inyo at sa mga kaibigan ninyo. Share it. Huwag tayong mahiya na ibahagi at i-share ito. At nawa po ay patuloy tayong makakilala sa ating Panginoong Diyos. And mga kapatid, mga Ben, again, let's spend time with God. Let's read the Word of God. Amen? Muli po, we invite you to our studies na amin po ipinagkakaloob dito po sa paglilingkod namin ginagawa. Nawa po ay patuloy namin kayong makasama sa marami pang mga pag-aaral namin ginagawa. Muli po, purihin ang ating Panginoong Diyos. Magkita-kita po tayong muli sa mga susunod na pag-aaral. God bless you all.